At tuloy-tuloy po tayo dito sa Memo. Parang basketball lang, ano na nga ba ang tunay na estado ng Senate majority and minority? Matatag pa ba ang lead o may tsansang maagaw ng minorya ang lead sa last quarter? Ito ang tanong ng marami matapos sampahan ng ombudsman ng plunder case si Senator Jinggoy Estrada. Meron bang ano yun? Meron bang epekto? Di ba, no? Sabi natin kahapon, parang yung ending ganun pa rin naman. They Sa still need impeachment. 16 votes Oo. to convict. An impeachable official, no, sa isang Oo. trial. Pero ang habol na lang nila at the bare minimum, yung makontrol yung agenda sa Senado. Oo. Oo. Bare Ano yung minimum lang ba talaga bare minimum ang kakayanin nila? So far. Oo, so far ganun. Ano? Dagdag pa dito ang mga pahayag ni Senator Mig Zubiri na may mga traidor umano sa hanay ng majority bloc. Ayan. Sino naman itong traidor na ito? O baka naman he's talking in theory. Hindi O sa karanasan niya, meron siyang tinutukoy? Talagang inabandon siya na Hindi, dati. mga tumawid. Oo. Oo. Kasi doon siya galing. Yes. At nasa majority ngayon yung mga yun. Kaya siya nag-decide mag-minority. Ayun. Okay, para himayin ang mga isyong ito. At malaman mismo ang pulso sa loob ng Senado. Makakausap po natin live via Zoom, Senator Win Gatchalian. Good morning, Senator. At Good welcome morning. po. Good morning, Willard. Good morning, Corina. Magandang umaga sa inyong dalawa. Ayan, okay. So, ano po talaga ang bilang sa ngayon? I guess, like the entire public, araw-araw binibilang po nila kung paano nagbabago po ang dami ng mga nasa minority at ilan ng sa majority. Kung bilang ang pag-uusapan, ang majority ay 13, ang minority ay 11. Although alam rin natin na yung physical na bilang pagdating sa quorum, iba. No? Dahil nga si Senator Bato ay at large, so lumalabas na 12 sa majority at 11 sa minority. Ayun, okay. So, do you expect, with the Senate already under intense public scrutiny because of the impeachment proceedings, how damaging will it be to the majority that another senator now faces fresh plunder charges and may be arrested? Well, ako, of course, nalulungkot tayo, Corina, na may ganitong issue ang isang senador. Sa taong bayan, ang isang senador ay iginagalang, rinirespeto, isa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. At nakakalungkot na mayroong mga ganitong issue na pumapalibot sa isang senador o sa ibang mga senador. Pero ganun pa man, ay ang tingin ko dyan, at least mabibigyan ng pagkakataon ang mga senador na harapin yung mga kaso nila at idepensa yung kanilang mga sarili. So, yan ang aking pananaw. So, kung may epekto man sa majority, nakikita ko naman dito goes both ways. Mabibigyan din ng opportunity yung majority or yung senador na magkakaroon ng kaso, nagkakaso, masagot yung kanyang kaso. So, sa bilangan, do you think that there is any bearing kung sakaling mabawasan po ang bilang na naman ng minority, lalo na't masundan pa ng isa pa, hindi ba? Or dalawa pa na mga warrants at sila'y they would be incarcerated, for example, or unable to join the plenary. Ano po ang magiging epekto nito sa trial itself? Yeah, Corina, at the end, it's a numbers game. No? Padamihan talaga ng numero. Of course, hindi rin masyadong ginagamit yung numero because gusto rin natin na harmonious at maayos ang patakbo ng Senado. Gusto natin ay magkaroon ng consensus ang Senado. Pero pagdating sa pagbibilang ng majority at minority, importante ang numero. Kaya talaga may epekto yan, yung pagbawas o hindi pagpunta ng isang senador sa plenaryo, magkakaroon ng epekto yan sa numero. So kung let's say may lumipat o mayroong nabawasan, makaka-epekto yan at makakalamang doon sa isang pangkat. And as we speak, Senator Win, meron ho bang nililigawan ang minority sa majority
para mag-over the backhood papunta sa panig ninyo? Alam mo, Willard, yung mga ganitong, dahil nga napakanipis ang number, hindi naman talaga mawawala yung komunikasyon. So hindi mawawala yan dahil magkakakilala naman kami, magkakaibigan naman kami. Hindi naman, even minority, majority kami, magkakakilala naman kami. So may mga komunikasyon. Ilan ho, Senator Win, yung masasabi ninyong potential na pwedeng tumawid o yung mga swing votes na maituturing po ninyo? Willard, di ko muna masasabi yan ngayon at mahirap mag-speculate no, kung ano yung mangyayari. Okay, so do you believe facing serious corruption allegations these senators should voluntarily step back while their cases are pending? Kung may warrant of arrest, ang suggestion ko ay mag-voluntary surrender. No? Dahil para hindi malagay sa alanganin ang institusyon. Nakita naman natin nangyari 2 weeks ago nung doon sa issue ni Senator Bato at nagkaroon ng commotion. No? First time na nagkaroon ng barilan sa loob ng Senado. At in the past rin naman, hindi naman isolated case yung may mga senador na na-issuean ng warrant of arrest. At in the past, may mga times na nag-issue ng warrant of arrest, nag-voluntary surrender ang ilan sa mga senador at naging mapayapa naman, naging maayos. And this is what you expect of Senator Jinggoy sakaling lumabas po ang arrest warrant laban sa kanya. Yes, yun ang akin ine-expect dahil unang-una si Senator Jinggoy ay matagal na sa Senado at alam niya na rin ang proseso. So yun ang ine-expect ko para tinitignan kasi natin dito, Corina, yung institusyon. At pag nalagay sa alanganing institusyon, doon na nagkakaroon ng tinatawag natin uncertainty kung hindi natin alam kung anong mangyayari. At iniiwasan natin yung mga ganitong uncertainty at untoward incident. Senator Win, how are you preparing for Monday? Muli bang pag-uusapan yung issue ng virtual voting? I hope hindi na, no? Dahil nga pinapayagan naman ang virtual voting sa rules natin. Under Rule 41, pinapayagan naman yung virtual voting under very strict conditions. Unang-una, dapat may force majeure. Pangalawa, yung majority of the senators will determine kung may force majeure. At pangatlo, yung force majeure na yon ay hindi binibigyan ng kakayahan ang mga senador na mag-convene sa plenaryo. So ito yung tatlong aspeto kung bakit pinapayagan ang video conference or teleconference. So pinapayagan naman siya under very strict condition. Yan ang general rule for teleconference. Kasi kung dati po ang pinagdedebatehan ay kung ano ang ibig sabihin ba talaga ng forthwith. Ngayon po, ang pinag-uusapan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng force majeure? Majeure. Actually, Corina, very strict kasi ang rules natin. No? Dapat talaga sundan yung mga provision ng rules natin para may kaayusan. Sabi sa Section 41, napapayagan lang ang teleconference kung may force majeure. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi natin kontrolado tulad ng pandemya, tulad ng gera, o tulad ng lindol. At pangalawa, dapat i-determine ng majority of the senators na may force majeure, no? Para hindi lang sino-sino nagsasabi may force majeure. At pangatlo, dapat ang mga senador hindi kayang pumasok dahil nga dito sa force majeure na ito. No? So hindi basta-basta ang force majeure ang pinag-uusapan natin dito. Very strict ang conditions ng force majeure. Ayun, okay. So kung sakaling ang isang senador halimbawa ay may malubhang sakit pero nakakapagsalita naman at nakakaintindi, does that qualify for force majeure? Yan ang iniiwasan natin, yung mga personal circumstances. Kasi unlimited yan. You can have 1,000,001 personal circumstances, Corina. Kaya very strict ang conditions ng teleconference. Kung hindi, kung papayagan natin personal circumstances, sino ang magtitimbang kung mas mabigat ang personal circumstances ng isang senador o hindi? No? So para hindi maging arbitrary yung paggamit ng teleconference, ay very strict
yung conditions for the use of teleconference. At pangalawa, by tradition, bago magpandemya, ang plenaryo laging physical meeting yan. No, laging nagtitipon yung mga senador, laging magkakasama, nag-uusap, nagdedebate, nagkakaroon ng caucus. Nabago lang yan dahil sa pandemya kasi alam natin nagkaroon ng halos isang taon na putol-putol na lockdown at dahil sa lockdown hindi makapasok yung mga tao at kahit kami hindi rin kami makapasok, hindi kami makalabas ng bahay. So kaya inamenda yung rules para i-allow ang teleconference under very strict conditions. Pero, Senator, paano po kung halimbawa, iba naman yata yung kaso ni Senator Bato de la Rosa Willard, di ba? Na he is seen as a fugitive and running from the law, hiding from the law. Pero kung halimbawa, kusa namang sumuko like former Senator Bong Revilla, or better still, if and when the arrest warrant comes out, against Jinggoy Estrada and he voluntarily surrenders. So he is now being tried while incarcerated but innocent still until proven guilty. Pwede po ba siya mag-teleconference? Under our rules, hindi pwede yun dahil nga pinapayagan lang ang teleconference kung may force majeure, hindi personal circumstances. That is considered, oo. Dahil nga ang and when I say force majeure sa body, hindi force majeure sa personal namin. So ibig sabihin kung hindi talaga makakapasok ang buong Senado, hindi lang isa o dalawa, but buong Senado dahil nga dito sa force majeure. Ang pinakamagandang example diyan na naranasan natin ay yung pandemya. Dahil yung pandemya talaga nung nag-lockdown, hindi tayo makapasok lahat, hindi makalabas ng bahay. Ultimong pumunta ka ng grocery, hindi ka makapunta dahil nga naka-lockdown. So, in other words, dapat hindi yung circumstances makaka-apekto sa institusyon. Senator Vin, ano bali ang masasabi ninyong pinaka-objective ngayon ng minorya? Yun ba ay maabot yung tinatawag na bare minimum pagdating sa quorum at pagdating sa, kumbaga maabot na yung crucial number para at least makontrol yung agenda sa Senate? I think, Willard, ako personal opinion ko ito, pinakamaganda ay mag-usap yung dalawang grupo, dalawang pangkat, at pag-usapan yung mga issues na hindi tayo nagkakasang-ayon at issues rin na nagkakasang-ayon. Alam ko marami sa ating mga senador gusto na magtrabaho at bumalik sa normal programming. Ibig sabihin, magtuloy na yung mga committees, magpasa na tayo ng mga batas, gumawa na tayo ng inquiries and investigations. Tulad nga ngayon, diba, nagkaroon ng brownout, daming yellow and red alert. Nag-file ako ng resolution para maimbestigahan itong red and yellow alert. Ito yung mga bagay na mahalaga ngayon. At ini-estimate ng mga ekonomista, ang inflation natin papalo ng 8%. So dapat may reaction din tayo dyan at pinag-aaralan natin kung paano matulungan yung mga kababayan natin. So maraming senador gusto na bumalik sa trabaho at yan ang dapat pag-usapan. Isang tabi muna yung mga hindi tayo nagkaka-agree o maghanap tayo sa solution para hindi magkakaroon ng impasse o ng hindi pagkakaintindihan sa plenaryo. Masasabi niyo ba, Senator Vin, na bukas yung majority dyan sa komunikasyon, lalo na at nakita ng publiko yung matitinding palitan ng mga salita sa floor? Yes, bukas, no? Bukas. At iwasan na rin natin yung mga nakakasakit sa isa't isa, no? Tulad ng video na inilabas ng isang araw na maraming nasaktan dahil inaccuse na ganito, inaccuse na mayroong mga masasamang motibo na wala naman talaga, no? So iwasan na muna natin yung mga nakakasakit sa isa't isa at pag-usapan natin ngayon yung mga bagay na makakatulong sa buhay ng ating mga kababayan. Yun ang importante, no? At kami sa minority, yan rin ang nakikita namin, marami nang gusto magtrabaho. At mapag-usapan mabuti para how do we move forward. Okay, so this sounds like a wish list, Senator Win. Pero realistically, on Monday, ano ang nakikinikinita ninyong mangyayari? What will be the first point of order? Well, ako ang aking gusto sanang mangyari, ito pananaw ko lang ay mapag-usapan mabuti yung agenda this coming week. At yung mga, sabi ko nga, isang tabi muna yung mga contentious, yung mga talagang hindi tayo magkakasundo.
kung gustong ilagay yan on the floor, pag-usapan natin yung compromise o kung paano may ayos yung proposal na yan. At mabuo na yung mga committees dahil hindi pa nabubuo yung mga committees until now. No? So, importante mabuo yung committees para magkaroon ng tuloy-tuloy na hearing. So, ang aking hopefully in the next few days ay magkaroon ng magandang pag-uusap para makapagtrabaho na tayo. Okay. Do you agree dito po sa pananaw ng iba that all roads lead to the impeachment trial? Whether Vice President Sara Duterte will indeed be impeached or acquitted? Well, iba naman ang magiging usapan pagdating sa impeachment, Corina, dahil evidence-based yan. Depende yan sa presentation ng ebidensya, both the prosecution and the defense. At depende rin yan kung gaano katibay yung ebidensya. So, para sa akin, at least, no, iba yung usapan na yan dahil iba naman ang magiging takbo pagdating sa impeachment. So kayo po ay parang you're confident, you're positive about the senators actually voting according to their conscience? They Ganun will be po? voting according to the evidence. To the evidence, yes. Yes. Depending kung ano magiging presentation ng evidence. At sa aking mga pag-uusap sa mga kasamahan natin, yan talaga ang titignan nila. No? Kaya importante yung paglatag ng ebidensya ng prosecution. Importante rin yung paglatag ng arguments ng depensa. At titignan natin dito kung ano ang magiging ebidensyang ipepresenta sa publiko. Ang sabi kasi nila, Willard, the Senate is now being weaponized. Weaponized by both camps of Vice President Sara Duterte and the administration. Kaya kung makikita sa komposisyon ng majority at minority, yung pong nasa majority daw po, Senator Win, yun yung mga may problema. Yun yung mga kailangang kausapin ng administrasyon para lang matuloy ang impeachment, hindi ba? Parang gano'n ang impression. At sinasabi nga, Senwin, Corina, na-weaponize din yung mga kaso. At yung Yes. timing ng pagsasampa ng mga cases coincides with the start of the impeachment trial. Right. Kaya I'm curious, Senator Win, kung tingin nyo ba ay magkakaroon ng chilling effect sa members ng majority itong nangyari kay Senator Bato at yung pagsampa ng reklamo kay Senator Jinggoy at pati yung potential or pagsasampa rin ng kaso laban kay Senator Joel Villanueva. May chilling effect ho kaya sa majority? Ako, Willard, itong mga kasong to matagal na, no? Bago nagkaroon ng impeachment bago nagkaroon ng usapan sa impeachment at usapan sa liderato, may mga kaso na ito, no? So, for example, yung ICC case ay alam naman natin napakatagal na. I think by the start of even before the start of the administration, may mga cases na final na sa ICC. So, at kumbaga nagkaroon lang ng progression at tumakbo lang itong kaso na ito at ngayon lang natin nakikita itong resulta ng warrant of arrest. Doon naman sa flood control, kung titignan natin, ito ay naibulgar ng ating Pangulo middle of last year. Wala pang usapan ng liderato, wala pang usapan ng impeachment at nabulgar ito at nagkaroon ng investigasyon, may mga nakulong at tumakbo lang ng tumakbo itong kaso na ito. So, ang pananaw ko dyan ay ito ay matatagal ng kaso. Ito ay mga kasong even before this administration. So, iba naman siya kumpara sa mga nangyayari ngayon sa Senado. Yung Senate presidency, sir, yung pangalan po ninyo parating nababanggit sa ngayon. I mean, even Senate President Tito Soto was quoted as having said that you would be a good choice for Senate President. Ang marites naman po namin, dito po sa aming istasyon, kayo po ay nababanggit dahil kayo po yung pinakawalang kalaban dyan. Ibig sabihin, walang kagalit. At saka Acceptable, no? acceptable, good performance, quiet. What do you think about that? Corina, sa mga nakakakilala sa akin, lalo na mga members of the media, sa Senado may sarili kaming Senate beat at of course mga trabaho natin. Ako naman trabaho lang talaga. For the last 10 years,
na chair natin yung Basic Education Committee, Energy Committee, Ways and Means, at lastly, itong Finance. At ako, ang naging direksyon natin ay magpasa ng as many laws as possible para makatulong sa ating mga taong bayan. So yun ang aking naging, naging direksyon na magtrabaho lang at magpasa ng batas na makakatulong sa taong bayan. Ngayon, malaking karangalan sa akin na ganyan ang pananaw ng ating mga kasamahan at malaki ang aking pasasalamat sa kanila. Can it happen? Under what conditions po nakikita po ninyong magkakaroon ng palitan ng Senate leadership? Ako, Corina, trabaho muna tayo. No? To be honest about it, sinasabi ko rin to sa aking mga staff na mag-focus tayo sa trabaho kung anong pwede nating matapos. Kahit na may ganitong pangyayari sa loob ng Senado, hindi naman tayo pinipigilan na magkaroon ng konsultasyon, tumulong sa mga nasunugan. Let's say may mga daming sunog ngayon, no? Sa Tondo, sa Binondo at sa Taguig. So let's just do our work for now. No? Dahil yun ang importante sa taong bayan ngayon. Maingay nga ang Senado, to be honest about it. Pero pag bumaba ka, ang daing ng tao ay yung kagaya ng sinabi mo, Corina, mainit. Yung bang lugar, walang tubig. Inflation, napakataas ang presyo ng bilihin ngayon. Yun ang dapat mabigyan natin ng focus, makinig tayo sa kanila. No, but sir, pasensya na po, but theoretically, under what condition would this be an urgent matter or a preferential matter for the Senate to take up na magpalit ng leadership? Theoretically, I mean, not necessarily you, but yung po ba ay pinag-uusapan in a caucus? If a caucus is ever going to be called on, ano po ang dapat mangyari bago magpalit ulit ng Senate President? Gandang tanong yan, Corina. It's a numbers game. At the end of the day, it's a numbers game pagdating sa leadership. At kailangan talaga makabuo ng 13. No? Dahil ang pagpapalit, under our rules, pagpapalit ng liderato, yung officers, no? Meaning President, President Pro Tempore, Secretary, Sergeant at Arms, lahat yan kailangan ng 13 votes. So kung mayroon kang 13 votes, then pwede kang ma-elect as an officer, kasama na dyan ang Senate President. Susubok ako ulit, Corina, Senator Win. Tingin niyo ho ba may tatawid sa inyong grupo? Mahirap mag-speculate, Willard, at mahirap magbigay ng sagot na speculative. But it is always possible. Hindi ba, no, Willard? Sabi nga ni Mig Zubiri, what do you think about the comment of Senator Zubiri? Sir, ano po bang ibig niya sabihin na iba yung friendship? Ano tawag doon? Iba yung political rival at iba naman yung traidor. Ano ba yung traidor? Well, traidor, ang aking definition dyan, yung pag sa harap mo, oo, pero sa likod mo, ibang ginagawa. No? So, yun ang aking definition dyan. And you have no idea kung sino po yung pinatuturingan ni Senator Zubiri? Meron. Alam ko kung sino yung kanyang tinutukoy, pero mas maganda siya nalang kausapin niyo. Sir, initials. Hindi pwede. Saka Siya na lang, Corina. Saka ilan sila? Saka ilan sila. Oo. So pwede pala yun. Ano? Now, what do you hope to achieve? Ang sabi po kasi ni Attorney Mel Santamaria, at the end of the day, talagang kailangan pa rin po ng 16 na boto para sa impeachment ng isang sitting official like the Vice President at 9 lamang, 9 lang para siya'y ma-acquit. At the end of the day, you think talagang yun ang mangyayari? Acquittal pa rin talaga? Dahil numbers game nga ito at kung hindi ebidensya ang tutulak sa boto ng isang senador at talagang politika, sa numbers, talagang acquittal po ang mangyayari. But Corina, talagang babagsak tayo sa quality ng ebidensya at sa lakas ng ebidensya. Yan talaga ang magiging punot dulo nito. Kung paano i-present, anong klaseng ebidensya at yung lakas ng ebidensya na i-present ng prosecution team. At pangalawa, dahil dyan sa ebidensya na magkakaroon ng public pressure. Kung dahil kami mga politiko, kahit na kami ay dapat maging neutral at impartial,
politiko pa rin kami at responsive kami sa political pressure or the lack of it. So, importante talaga ma-present sa taong bayan yung ebidensya dahil hindi lang kahit na kami ang bumoboto, ang taong bayan rin ang kasama dito sa impeachment proceedings through their voices and through their opinions. Kaya importante rin na mapresenta sa taong bayan yung ebidensya na klaro at walang tinatago. No? I-present natin as much as possible para maintindihan nila. At kung yan ay matibay at magkakaroon ng political pressure, I'm very sure na kami bilang politicians magre-respond to that pressure or even the lack of it kung wala rin. So, meron din po tayong hinihintay, Senator, na desisyon mula sa Korte Suprema. And this is on the bigger issue of whether are we really under the jurisdiction of the ICC or not today, or when supposedly the crimes were committed years ago when we were still members. Sa palagay po ba ninyo, medyo concerning yung magiging desisyon ng Korte Suprema? Halimbawa, sabihin nila na hindi tayo pumapaloob sa ICC noon man o ngayon. And that, the former president is already in The Hague. Ano po ang iniisip ninyong scenario? I think ang may mga telltale signs, no? For example nga, yung unang hindi paglabas ng TRO kay Senator Bato at instead pina-comment na lang ang parties. During that time, merong several motion, urgent motion na ifinal ang mga abogado ni Senator Bato, pero instead ang responde ng Supreme Court ay magkomento muna kayo. At pangalawa, naglabas ang Supreme Court na denial sa TRO. So ito ang mga kumbaga telltale signs ng Supreme Court kung ano yung kanilang pananaw dito sa isyung ito. So, but hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdinig dito sa main case at tuloy-tuloy pa rin yung paghingi nila ng komento. Pero ang pananaw nila ay hindi kailangan ng TRO at ang pananaw nila, enforceable itong warrant. May haka-haka nga rin daw, Corina Senwin, na susunod nang maiisuhan ng ICC warrant si Senator Bongo. And tapos may hinahanda pang ombudsman laban naman kay Senator Joel Villanueva. Sa tingin niyo ho ba ay malalagasan pa ho kayo sa inyong hanay sa Senado leading up to the impeachment trial? Willard, nakakalungkot nga na yung mga matataas nating opisyales ay apektado dito sa ICC issue at even sa corruption issue. At nakakalungkot dahil ang taong bayan ay binibigyan ng respeto ang mga senador at ang tingin nila sa mga senador. Ito ang mga matataas nating opisyal na dapat mamuno ng may integridad. Pero ganun pa man sa kabilang banda ay mabibigyan din ng opportunity. Yung, kung sino, ako hindi ko tinitingnan yung personalities. Mabibigyan ng opportunity na yung makakasuhan ay makakasagot at depensahan yung kanilang sarili. Ayun, okay. Naku, marami pa ho kaming tanong, kaya lang alam ko busy po kayo eh. Maraming salamat po sa inyong oras at sa paggising ng maaga. Para sa amin, Senator Win Gatchalian. Thank you, sir. Thank you, Corina. Thank you, Willard. Maraming salamat. Thank you. Good morning. Ayan, okay. So anong nakuha mo doon? Alam mo, Bukas ang lines of communication. May kinakausap sila sa kabila. Oo. ibig mo sabihin, posible na magkaroon ng caucus? Di ba pinag-uusapan natin kahapon yon na sa dissenting, hindi ko sinasabing hindi sila disente pero sa dissenting SOP, Standard Operating Procedure, kapag merong hindi pagkakasundo-sundo, halika mag-caucus tayo. The Senate President would call for a caucus and then magkakaroon ng pagpaplansya. Yes. Pero parang wala pang ganun. Wala pa. Sa floor sila nag-aaway-away. In public view. Yes. Kasi yung caucus, nakatago yun, yung parang it's a quiet discussion na hindi publiko. Closed door, behind the scenes. Oo. Para kung may hindi pagkakaintindihan, hindi sila makikitang nagsisigawan o nagtatalo. Correct. Oo. So yun talaga ang diferensya. Pero ang tanong, bakit hindi na lang kasi tumawag ng caucus si Senate President Cayetano?
Baka ang take away dyan yung sinabi ni Senator Win, talagang may traitor nga. Mahirap kausap. Hindi, gusto nila ng palabas. Diba? Oo. Parang gusto talaga nilang panindigan yung panindigan yung teleserye Oo. Peg. Korean novela Peg. Ang daming YouTube views daw kasi. Oo nga. Kumikita yung Senate PH account. Oo, tsaka yung mga FB live nila kumikita. Ay, nako. Di ba? Yun Ewan pala ko yung lang. dahilan. Oo, pero nakikita mo yung For the views. yung tindig ni Senator Win Gatchalian. Kaya siya siguro iniisip nilang ilagay bilang Senate President. Walang emosyon eh. Walang drama. Oo, hindi ko sinasabing he's heartless. That's different. All I'm saying is, hindi siya emotional. Oo, sa pagtalakay ng issue. Kumbaga, walang drama sa pag-deal ng mga issue. Oo. Kaya Pero sinabi niya, seryoso. Oo. kung may mahahainan ng isang warrant of arrest na senador, dapat daw silang voluntarily to surrender. Harapin ito. Harapin, oo. Like former Senator Bong Revilla. Lalaki talaga na, hindi ba na, sige eto na ako. Dahil sinabi rin niya na pagkakataon niya yun para i-disprove kung ano man ang binibintang sa kanya through Right. the process. Pero hindi madali yun, ha? Hindi Takes lang time. hindi lang napapakita si Senator Bong. Pero sa mga nakakausap kong bumisita sa kanya sa loob, talagang general population siya. Hindi madali. Talagang ordinaryong preso ang nangyayari. So it's really also not easy to voluntarily surrender. Oo, dahil nakatuto nga ang tao, hindi pwedeng bigyan ng special Special treatment. Oo.